Magandang araw mga banateros at eto na, sariwang-sariwa, mainit na mainit pa ang usaping video na yan. Ano ba yung video na yan? Video ba ni Andrea yan? Ano yun bang video yung animal na yan? Anyway, alam nyo naman po ang sa lalong-lalo na sa mga Duterte supporter at sa mga nabudol na supporter ni Marcos na nagbago na daw, sabi nila, may video daw na lumalabas. Meron daw bidyong kumakalat, anak ng wedding. May nagsabi pang general. Sabi niya, napanood na ng mga general ang video. Anak ng tutsang kalabaw na hindot. Oo. Anyway, eto na nga. Para linawin ang issue na ito. Hindi na po ako ang magsasalita kung hindi si Pangulong Duterte na. Kung saan napakahalaga ng kanyang input dahil kung tatandaan natin, siya po ay former president. Ibig sabihin po nun, hawak niya ang lahat ng intelligence sa gobyernong ito sa 6 na taon. Ngayon, pakinggan po natin ang tanong ng isang media personality kay Pangulong Duterte patungkol po sa video na yan. Pakinggan natin ang sagot ni Pangulong Duterte at ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ganyan ang sagot ni Pangulong Duterte. Kaya panoorin muna natin. Yan. Mayor, ayoko patulan to pero narinig ko kanina si Attorney Harry Roque talagang nagsalita at nagtanong din. Nako, si Harry Roque medyo umangkala rin doon sa issue. Okay, panoorin natin. Hindi po. Vlogger Maharlika. Nako po! Vlogger Maharlika. Naku po, patay tayo dyan. Sasabihan na naman tayo. O Banat Bay, bakit mo na naman inaaway si Maharlika? Hindi ko po inaaway si Maharlika. Ipapaliwanag ko po sa inyo. Si Pangulong Duterte ang sasagot ng tanong ninyo, hindi ako. In social media is masyadong sikat ngayon yung sinabi niya. May video daw siya na si BBM nag-ano ng pulburon, yung isyong pulburon. And ang kitang-kita mo na kagad ang reaksyon ni Pangulong Duterte. Kung kayo ay sanay sa reaksyon ni Pangulong Duterte, kung kayo ay lehitimong DDS, yung reaksyon na yan, alam na po natin yan. Panoorin. Nagbibigay daw si Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady. Nako! Pero this becomes an issue ngayon. At kanina nagtanong si Harry Roque na rin. Nako, Pangulong Duterte, ingat ka sa sagot mo Baka mamaya, sabihin na naman itong bagong lipunan na to, na bayaran ka din. Pag hindi ka sumang-ayon sa kwento nila. Ganyan sila Pag hindi ka sumang-ayon sa kwento nila, bayaran ka. Nako, Pangulong Duterte, ingat ka sa sagot mo. Baka mamaya, bayaran na ang tawag sa'yo. What if ito ay totoong may video? What would happen to the country kung mapatunayan? Even yun, narinig din kita. Eto, linawin natin malinaw. Unang tanong, yung video. Okay? Tinanong niya, si Maharlika may sinabi na may video kung saan si Pangulong Marcos daw di umano ay gumagamit at ang supplier walang iba kung hindi si Remulla at ang humihingi ay ang kanyang asawa o na si First Lady. Linawin natin na yan yung tanong. Okay? First, yung video. Pangalawa, eto yung pangalawa. Before, may sinabi ka regarding a leader na nagko-cocaine. I just don't know who it is. But right now, may lumalabas po na ganyan. Pangalawa, meron ka rin sinabi, Mr. President, na dating leader na nagko-cocaine. Okay? So, dalawa dalawa. Unity. Dalawa yung tanong. Para malinaw sa atin, kasi para alam ninyo kung saan sumasagot si Pangulong Duterte sa dalawang tanong. Okay? Ito yung una niyang sagot sa video. Yung video? Well, I can say that every
Hindi lang leader. Lahat ng leader dito, maraming mayor dito nagkukukin. Oh, sabi niya doon sa pangalawang sinagot kasi tandaan niyo si Mr. President, alam naman po natin kung yung mga magagaling diyan at matagal na nakikinig kay Pangulong Duterte, minsan tumatalon siya. Okay? So sinabi niya, yung una sa first part sinabi niya, yung ito bago 'yan. O pakinggan niyo Wala 'yan, ang sagot niya. Alabas Ito. po na ganyan. Wala yan. Wala 'yan. O yan ang sinabi niya, wala 'yan. Pertaining to the video. Okay? Ulitin natin. Malinaw. Okay? Ito, pakinggan. Yes, but right now may lumalabas po na ganyan. Wala yan. Wala yan. Yung video ang tinutukoy niya dito dalawa yung subject. Yung leader na sinasabi niya nagko-cocaine at saka yung video. Yung sagot na wala yan pertains to the video. Okay? Linawin natin. Pangalawang sagot niya, Yung video. yung video. Well, I can say that Well, I can say that every mayor, hindi lang leader. Lahat ng leader dito, maraming mayor dito nagkukukin. maraming leader, maraming mayor na nagko-cocaine. So sa madaling salita, hindi niya sinabing hindi nagko-cocaine si Marcos. Wala siyang sinabing ganon. Hindi rin niya sinabing nagko-cocaine si Marcos. Linawin natin. Okay? Sinasabi niya, maraming leader na nagko-cocaine. Maraming kahit mayor nagko-cocaine. Ito yung kasunod. There's no such thing. There is no such thing. Patay tayo dyan, Mr. President. Yari ka ngayon kay Bagong Lipunan at kay Maharlika. Baka mamaya paratangan kang bayaran ka ni Ma'am Shi. Nako po, patay tayo dyan kami Hindi kami sumakay sa kwento. Kaming banateros. Ano sabi? Bayaran kami. Hindi kami bumabanat at hindi namin kinakarga yung mga expose nila. Ano sa amin? Sabi nila, bayaran kami. Si Bagong Lipunan na hindi ho si Maharlika. Si Bagong Lipunan at saka yung mga tatanga-tanga niya pong followers. Yun ang sabi, bayaran daw kami. Naku, Mr. President, paano yan? Hindi kayo sumakay sa kwento ni Bagong Lipunan na may video. Patay tayo dyan. Ibig sabihin, bayaran ka din, Mr. President. Kasi kung nandyan pa yan, matagal na lumabas yan. Yan ang sinasabi ko Kung nandyan pa yan, matagal nang lumabas yan. Alam mo, ganito lang yan. Nag-live ako kaganina habang nandyan tayo sa may Sapporo, umiinom-inom ng konti. Nag-live tayo dyan. Sabi ko, anak na lintik na video na yan, ayaw pang ilabas. Alam nyo kung bakit? Kung talagang may video, wala nang drama-drama. Kasi sabi ng iba, tatimingan yan. Anong tatimingan? This is a serious matter. If there is such thing as video ng presidenteng nagko-cocaine, if there is such thing as na bidyong ganyan, napaka-importante niyan sa ating bayan. Tapos bibitinin mo, tapos dadrama-drama pa. Pasensya na, pero lalong-lalo na si Bagong Lipunan, kini-clickbait niya pa, ito ang teaser sa video. May ganun pa siya, teaser sa video. Akala mo naman, yung pinakita niya, yung content niya, talagang yun yung talagang video. Hindi Yung pinakita niyang video, ay yung mga video na ni-expose na ni Jojo de Guzman. Sa madaling salita, nagre-recycle siya. Yan ang sinasabi kong tanso. Sa madaling salita, ampaw. Maliit ang utak, walang laman. Yan ang ibig kong sabihin ng tanso. Hindi yung tanso ka dahil lang ikaw ay follower ni Marcos, hindi lang ho yun. Marami hong dating follower ni Marcos, dating loyalista, na ngayon antay na pero tanso pa rin. Isa na si Bagong Lipunan dyan. Bakit kanyo? Walang laman ng utak. Walang laman ng content kung hindi puro invento, fake news, clickbait. Yan po yung sinasabi natin. Kaya nga ito si Pangulong Duterte, sinabi niya, there is no such thing. Kung meron yan, lumabas na yan. Yan din ho yung sinasabi ko noon. Yan ang unang point natin dito. Pangalawang point nito, maaaring hindi na alam ni Pangulong Duterte. So may chance pa doon sa mga nagsasabing may video. Ilabas na.
Kasi ang tagal eh, ang daming hanas. 'Di ba? Bakit hindi pa ilabas? Dahil ito importanteng malaman ng taong bayan. Huwag nang puro drama. Kasi kahit si Pangulong Duterte, sinasabi niya na, there's no such thing. Kung meron niya, lumabas na yan. Tama, mali. Ako nagsabi, hindi ho. Si Pangulong Duterte. Wala yan. Okay? Kailangan pa bang ulit-ulitin yan? Wala yan. O i-rewind natin, buo. Para makita niyo yung konteksto ng kanyang sagot. Hindi po ako magsasalita all throughout until matapos siya. Panoorin. Narinig ko, what if ito ay totoong may video, what would happen to the country kung mapatunayan? Even yun, narinig din kita before, may sinabi ka regarding a leader na nagko-cocaine. I just don't know who it is, but right now may lumalabas po na ganyan. Wala yan. Yung video. Alright, I can see that every hindi lang leader, lahat ng leader dito, maraming mayor dito nagko-cocaine. There's no such thing. Kasi kung nandyan pa yan, matagal na lumabas yan. Wala yan. Paano ba yan? Sa madaling salita, ang ating Pangulo na ang nagsasabing wala yan. Kinakambihan niya ba si Marcos? Hindi ho. Doon lang siya sa totoo. Yun yung paulit-ulit nating sinasabi. Kaya ho kami, Banateros Brothers, lagi ko ho nga sinasabi yan kay Coach Oli, kay Boss Dada, huwag tayo mag-iimbento para lang magkaroon ng content. Para lang magkaroon ng viewers. Why? Credibility is more important than viewers, than content. Kailangan yung credibility mo. Paano ngayon niya? Sunog na naman. Yung mga nagsasabing may video. So don't tell me, ako ang may kasalanan nito. Don't tell me, binayaran ako para sabihin ito. Si Pangulong Duterte na nagsabi. Doon tayo sa totoo, mga kapatid, mga kababayan. Pare-pareho tayo ng nais mangyari. Pare-pareho tayong lumalaban para sa tunay na nakaayusan sa ating bayan. Pero wag ho tayong papasok sa fake news. Masisira ang entire community of bloggers because of some people na fake news lang ang alam, mag-imbento, ibase ang kanilang content sa bulong. Ewan ko, demonyo ba yung bumubulong sa inyo? Wag ganun. Dapat ang ating basihan ay yung tunay na nangyari. Merong talagang facts, hindi yung sabi ni ganito, sabi ni Daga, sabi ni Aha, sabi ni ganyan. Anak ka ng tutsang kalabaw. Ano to? Showbiz? May blind item? Magpakatotoo tayo, mga kababayan. Huwag natin linlangin ang ating kababayan para sa sarili nating interes, para sa content, para sa views. Doon tayo sa totoo. Kasi naniniwala ako, panigan mo ang katotohanan and the truth will set us free. Diba? Pangawakan nun natin ang katotohanan. Kung talagang ang katotohanan ay eto, hawakan mo yan, darating ang panahon, tutulungan ka ng Diyos para ma-fulfill yung nais mo kasi katotohanan ang hinawakan mo. Hindi yung mag-iimbento ka kasi gusto mong may mangyari. Nag-iimbento ka dahil gusto mo makagante, gusto mo Hindi ganun ang tamang paraan. Pagpasensya nyo na ho. Pare-pareho tayo. Ito, dediretsuin ko na. Pare-pareho tayong gusto nating mapalitan na si Marcos. Kami nga, hindi namin binoto eh. Hindi nga namin kinampanya. Ayaw nga namin yan. Kas kami pang gagawa nyo ng istorya na kesyo ganito. Hindi. Dahil kami sa totoo lang.
Ayaw na namin yan, matagal na noon pa. Kayo naglagay dyan sa pwesto. Gusto namin mapalitan na. Pero sa tamang paraan. Ulitin ko, sa legal at tamang paraan. Bakit to? Panoorin nyo yung video ni Pangulong Duterte, itong interview nito. Tinanong siya patungkol sa mga sundalo, pati yung bulong-bulungan among the military. Alam nyo, sabi ko, iba talaga ang presidente natin. Yung presidente namin, mga lehitimong DDS, ano sabi niya? Sorry, pero ayaw niya ng revolusyon eh. Alinaw na sinabi niya doon. Panoorin nyo na lang. Ayaw niya ng madugong revolusyon. Ayaw, sa matter of fact, inalimbawa niya yung kay Cory, inalimbawa niya yung kay Erap. Ayaw niya. Sabi nga, let democracy works. Pairali natin ang demokrasya. Tamang paraan. Kaya kung lehitimo kang DDS, kung talagang tunay kang Duterte supporter, makikinig ka kay Pangulong Duterte. This time, kayong mga tansong hindi nakinig kay Pangulong Duterte, pwede ba this time makinig kayo kay Pangulong Duterte at hindi kung kani-kaninong vlogger? Makinig kayo. Yan ang problema sa inyo eh. Yung mga vlogger na pinakikinggan ninyo, binudol na nga kayo noong 2022. Eto na naman kayo, naniniwala na naman kayo. Binubudol lang kayo niyan. Para sa sariling interes. Kung talagang para sa bayan kayo, makinig kayo kay Pangulong Duterte. Pakinggan nyo yung interview. Nandyan yung paraan kung papaano maaayos ang bayan natin. Pakinggan natin. Mas maalam ho siya eh. Naging presidente ho siya. Alam niya kung papaano. Huwag tayong magpaskam na naman uli, magpabudol na naman doon sa mga influencer na mahilig gumawa ng kwento. To the point, kami pa na mga lehitimo. Ayaw namin kay Marcos until now, mula noon. Sila yung nagpasak dyan eh. Sila yung nag-promote dyan eh. Sila yung nangampanya dyan. Tapos paniniwalaan nyo ngayon. Tapos kami pa sasabihan yung bayad. Kami nga yung marunong makinig kay Pangulong Duterte. Nakinig kami. Kaya kami hindi sumuporta. Hanggang ngayon nakikinig kami. Ayan ang sabi ni Pangulo. Wala yan. Kulang na lang sabihin niya. Yung mga nagpapalabas niyan, fake news yan. Alam nyo kung gusto ninyong makita yung masasabi nating gustong mangyari ni Pangulong Duterte. Huwag kayo makinig sa akin. Huwag kayo makinig sa kahit sino mang vlogger. Tingnan ninyo ang galaw ni Senator Bongo. Until now, mula noon, si Senator Bongo ang talagang nakatabi kay Pangulong Duterte. Kung ano ang galaw ni Senator Bongo, yun ang sundan natin. Kasi nag-uusap yan until now. Kaya kung titingnan ninyo yung page ni Senator Bongo, kahit senador na siya, para pa rin siyang special assistant to the president eh. Ganun pa rin ang dating niya, nakikinig pa rin po siya kay Pangulong Duterte. Kadikit niya. So kung ano yung galawan ni Senator Bongo, yun dapat ang sinusundan natin. Kesa sa mga punyetang mga vlogger na walang alam kung hindi mambudol ng kapwa para sa sariling interes. Huwag ganun. Matuto na tayong makinig. Nananawagan ako sa mga nabudol. Nananawagan ako sa inyo. Nabudol na kayo nun. Kung talagang nagsisisi kayo sa nangyari noon, sa pinaniwalaan nyo noon, sa maling pagboto nyo noon, kung talagang nagsisisi na kayo, this time, learn to listen to Tatay Digong. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay.